Ipiniliwanag ng Dumanog Municipal Police Station ang resulta ng kanilang investigasyon sa pagkamatay ng isang 83 taong gulang na lola na kung saan natagpo ang naaagnas na at nakahiwalay na sa katawan ang kanyang ulo sa barangay Candabong, bayan ng Dumanhog sa Timog Kanluran ng Cebu noong Sabado, Pebrero 1, 2025. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Police Captain Eden Rex Bagyo, ang hepe ng Dumanhog Municipal Police Station, na wala silang nakitang foul play sa pagkamatay ng matanda. Ito ay ayon sa investigasyon ng police at scene of the crime operatives na walang nakitang ebidensya ng pagnanakaw o anumang palatandaan ng pagpasok sa bahay ng biktima. Bukod dito, wala rin silang nakitang motibo sa pagnanakaw dahil buo pa rin ang pera na nasa tabi ng biktima, gayon din ang kwintas ng matanda. Ipinahayag ni Police Captain Bagyo na posibleng unang anggulo at dahilan ng pagkahiwalay ng katawan sa ulo nito ay ang pagkaagnas ng katawan nito nang matagpuan ng biktima. Nilinaw din ni Bagyo na sinunod nila ang tamang pamamaraan ng pag-iimbestiga sa kaso at sinuri ang lahat ng lugar kung saan namatay ang biktima kasama ang mga miyembro ng SOCO. Dagdag pa ng hepe na ito'y mensahe sa publiko na pigilan na ang pagkakalat ng maling impormasyon na kumakalat dahil sa umano'y hindi kapanipaniwalang walang pumatay sa biktima. Sa kabilang banda, isang 60 taong gulang naman na babae ang natagpuang patay sa loob ng kanyang tahanan sa barangay Babag, Lapu-Lapu City, Cebu sa parehong araw na iyon. Ang bangkay ng biktima ay nadiskubre ng kanyang anak na bumisita na nakabalot pa sa plastic bag ang kanyang ulo at may mga hinihinalang saksak sa kanyang braso. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang tagapagsalita ng Lapu-Lapu City Police Office, na sinimula na nila ang investigasyon dahil kinukonsidera ang posibilidad na nilikawan ang matandang biktima bago ito pinatay. Sa ngayon, may person of interest na ang kapulisan sa krimen. Handa na po natin ang pag-file ng kaso within this week after ma-prepare na po natin lahat ng mga affidavit at possible na mga witnesses na mag-gathered natin. Possible po within this week, i-file na po natin ang at large considering yung suspect is wala na po rito sa area. Mula rito sa lungsod Luwigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!